Eto, sabi dito ni Senator Amy, Bonget, si Boying talaga? Okay ka pa ba? Ito yung statement niya nung mga ilang few days 7, back. Mm-mm. October 7. Ano, October 7? Oo, kabisado ko yung mga date niyan. Anong Yung date na ba ngayon? adjust na ngayon. Kabisado ko yung mga date niyan, yung mga sinasabi Uy, niya. 9 pa lang. Oh, 9, oo, yan. Hindi, Oh. adjust na ngayon, 9 sa Pilipinas. Lahat ng Tama, sinasabi, tama. Oo nga pala, 7 nung ano. lahat ng sinasabi nila, kabisado ko yung petsa kung kailan nila sinabi. October 7 yan. Oo. Bakit? Tanungin mo ako kung bakit ko Oh, kabisado. bakit? O, ibalik mo yung picture. Sige. Ibalik mo yung Oh. picture. Ayan, nakasulat. October 7, ibinalita. Nakita lang yan. O, di ba? Partida, wala ka ba salamin yan, ha? Oo, nandito sa gilid nilagay ko. Kasi nagre-reflect yung mga yung mga ring lights eh. Oo. Oh. Ikaw, ano ba masasabi mo rito? Di kinakabahan din yan. Kinakabahan yan. No, ito ang feeling ko dito kay Amy Marcos. Tingin ko may yan, may sabit din yan. Kaya hindi makawala doon sa mga DDS. Hindi, yun nga maraming nagbabato ng mga kanilang mga theory kasi nga, bakit nga parang ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos na maging DOJ ito. Kagaya ng talakayan natin kahapon na kung saan binanggit na nga natin na walang magagawa talaga, no? Kahit ilang beses nilang kinasuhan si Ombudsman. Wala. Pero ang ganda, trabaho kaagad si no? Ayan na, kakasuhan na si Bongo. Oh. Si Bongo ang magkakaso doon, si Trillanes. Dadalhin sa Ombudsman. No? Pero yung paghalukay doon sa mga Imbestagahan. Paghalukay sa mga salen, yan. Tingin ko siguro merong kung ano man si Amy Marcos doon sa mga DDS na nakakuntsaba or kung whatever, kaya dinadagayan na hindi hindi siya makawala Parang diba? may narinig ako na may kaso pa sa ombudsman existing na kaso sa ombudsman si Senator Amy. Siguro mga noon pa yun. Oo, hindi ko lang alam kung may desisyon na yun or pero may parang may kaso. Yun yung pagkakarinig ko. Siguro mga noon pa yun. Pero yan ang feeling ko dyan na tipo bang hindi siya makawala, hirap siyang makawala, hindi hirap makaalis. Kasi ramdam na natin yung pamamangka niya ng dalawang ilog ng panahon ng election Di ba? Gusto niyang humilig doon sa kaya lang hindi. Minsan babanat si Sara Duterte, yung mangga-mangga, biglang babalik siya doon sa mga Duterte. Yung tipo bang kapag lumubog ang bangka naming mga DDS dito, lalabas na kung ano man yung kinalaman mo dito sa amin. Ganyan. Oo, yun ang Tapos babalikan mo pa yung sinabi ni Boss Gasul. Kilala mo si Boss Gasul? Sino? Si Topacio? Oo. Oo. Boying ang naupo, patay tayong lahat. Di ba? Balikan mo yun. Madami tayong talagang medyo gigil sila na hindi maluklok bilang ombudsman talaga si Boying Rimulya na ano na ba tawag kayo? Ombudsman na Rimulya? Hanggang kailan ba niya? 7 taon yan. 7 years. Oo. Di ba? Kaya gigil yung mga yan kasi nga di ba halos karamihan ng bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos politiko. Tapos karamihan ng may mga dungis mga politiko. Yun lang. Tapos karamihan nasa side ni Duterte dahil nga siyempre pag alyado ka ni Duterte kahit ano gawin mo. Although sinabi ni Ombudsman Rimulya na hindi niya gustong i-weaponize yung pagiging ombudsman para sa political vendetta, pero alam na namin, Secretary Boying, alam na namin. Ang mangyayari kasi diyan, miski sabihin niya na gano'n, doon pa din mapupunta yan. Doon pa din mapupunta yan kasi halos ang may mga di umano nakatarantaduhan nandoon sa side ng mga DDS. Kung gagawin niya ng maayos yung kanyang trabaho, halos doon talaga mapopokus yung trabaho niya. Kahit anong gawin mo, doon matutumbok.
Totoo, doon at doon. Ayan na lang, sinasabi ng mga DDS, bakit si Sara agad? Siya yung may nakapending na impeachment eh. Di ba? Oo. Hindi naman 1984, 1980s yung panahon natin ngayon eh. Alam na mamamayang Pilipino na madami ang sumisigaw, na madami ang nagsasabi na yung konstitusyon ng Pilipinas binaliwala nila Chis Escudero. Tama. Di ba? Isa pa dyan, gusto rin i-prioritize ni Ombudsman Rimulya yung pagbubukas ulit ng SALN. Oo, yun. Na kung saan, yung unang ginawa ni Martires kasi is itago yung SALN. No? Huwag payagan. Huwag payagan. Hindi bubuksan yung SALN kung yung tao ay hindi papayag na pabuksan o kung yung kailangan magpaalam. Yan na lang. Diyan na lang tayo, di ba? Sabi ko nga sa iyo kahit anong gawin niya, kahit na sabihin niyang ayaw kong i-weaponize, ang magmumukha pa din dyan is papunta pa din siya sa mga Duterte. Kasi nga, yan yung mga unang mga mali talaga Nung panahon ni Duterte, yan, biruin mo, kailangan mo nang magpaalam doon sa politiko bago magbukasan ng SALN, etc., etc. Pag hindi pumayag, wala. Tingin niya, hindi patas sa mamamayang Pilipino yung gano'n. Syempre, uunahin niya talaga yan. Di ba? Ibalik sa tama. Anong masasabi mo naman dun sa sinasabi ni Bato de la Rosa? No, na kung saan, bakit daw ang unang nasambit kagad is yung, yung tukuyin yung SALN ni VP Sara, or bakit si VP Sara kagad yung pag-iinitan? Kasi mayayabang yung mga Duterte. Puro sila sigaw na kailangan ng transparency, kailangan ng ganito, ganyan, pero sila yung unang hindi nagpapakita ng transparency. Oo. 'Di ba? Nasa spotlight ang vice presidente ng mga investigasyon. Pero ang ginagawa nila, ikaw na may sabi, na mahilig sila doon sa kumawala doon sa pinaka mismong issue sa kanila, tapos kawalan nila o takasan nila yung issue yun. To another topic, parang ganun kagad yung ginagawa nila Ganun ang mangyayari talaga dyan. Talagang nakapokus ang tao Di ba? So ngayon, nahalata natin si Bato na ang trip talaga niya is iusog hanggang sa hindi na mapag-usapan yung impeachment na yun. Kaya yan nagkomento ng ganyan. Oo. Pero, alam nila na ang ombudsman talaga ang hahabol doon sa mga politiko na may katarantaduhan sa bayan. Maganda rin usually kasi pag maganda performance ng ombudsman tsaka kinakatakutan, maraming mga politician na ayaw nang tumakbo ulit. Malamang yan. Baka mamaya susunod yan, ako patakbuhin na ako ng mga Pilipino. Oy, Boss Mike, ikaw tumakbo ka na. Bakit? Ayaw na nilang tumakbo. Bakit naman? Natatakot doon sa ombudsman. Wala na, di ba? Wag na ho ako. Joke lang. Di ba? Joke lang. Yan pero posible ano ba? Magtayo na ba tayo ng party list natin? Oo, party list patumba. Kasi lahat nakatayo na ako mahilig ako doon sa laging kakaiba para ikaw lang, di ba? Lahat party list on. Magtayo na tayo ng party list. Lahat tumayo yung party list natin. Tayo naman party list patumba, o at least nakahiga yung sa atin. Kakaiba, di ba? Hindi, ayoko ng ganyan. Sabi ko sa Team MR, may mga gumaganon, di ba? May mga sumisigaw, party list, mag-congressman ka. Eto nga lang live natin Tingnan mo, pag nakita ko eksakto 1 oras na to, sabihin ko, hinto na. Pagtrabahuhin mo pa ako ng 8 oras pataas, lalo na sa mga hearing. Yung hearing nga, nakakatulugan po habang pinapanood di ba? Ay, ako nga magre-request ako Sabihin ko kay Ma'am Katie, baka pwede tayo mag-move ng 12:30. Si Jordan G. Kila Boss Jordan. Baka pwedeng 12:30. Kasi, hindi, sa totoo lang, di ko talaga nabasa yung Alin? yung mga topic, hiningi ko pa na maaga. Anak ng tepeng.
Ewan ko lang kung papayag si Sangkay sa ano, kung papayag si Sangkay Hindi, sa maybe next week naman na, next week. Tsaka, pero baka this weekend kasi, oh, medyo naiilang ako dun sa ano natin eh. Kasi naghahang sa akin eh. oh. Sila Sangkayo, mga kababayan, Monday si Sangkay, Wednesday alam ko si Mima Alicia kung di ako nagkakamali. Friday si Boss Mike, si Takeru Miyamoto hindi ko pa nakakausap. Yan po. And if ever Senator Trillanes Saturday or Sunday kung papasok doon sa ano niya. Yan po At- yung mga nakaline up.